Kasama natin sila nakikipagpana Allow me to consult my lawyer, who is my daughter. Nakatayo na ako dito, nakikinig na ako dito. Papasok namin ang... Anong ginawa ko? Nakatayo na ako dito. Sir, bitawan mo ako. Ayaw mo. Ayan sir, bitawan mo na ako. Artist ako. Bitawan mo ako. You have the right to remain silent. Everything you say can and will be used against you in the court of law. You have the right for an attorney. If you cannot afford an attorney will be according to you. Do you understand this right? You are under arrest for obstruction of justice 1829, sir. Let's go. Yes. Posa, please. Posa. 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 Ali! Ali! Posa! Ali! Hintayin niyo yung anak. Hintayin niyo yung anak. It was a pure and simple kidnapping. UAE is not a state party to the ICC and has no obligation to cooperate with the court. To the less legally inclined, it was a pure and simple kidnapping. UAE is not a state party to the ICC and has no obligation to cooperate with the court. To the less legally inclined, it was a pure and simple kidnapping. Napansin po ba ninyo nung basahin nung korte sa Netherlands yung charge kay Pangulong Duterte? Kailangan malaman po ninyo ito. Arraignment, binasa po yung charge. Lumilitaw po ang mga napatay daw sa panahon nang siya'y mayor at nung siya'y maging Pangulo ng ating Republika magmula noong 2011 hanggang 2019, 43 katao lang. Yun po ang binasa. 43 individuals were killed between November 2011 and May 2019, or a span of 8 years. Sa mga tweet, mga kababayan, sa loob ng 8 taon, 43 napatay pala. Alleged victims o pinatay daw ni Pangulong Duterte. Napansin po ba ninyo nung panahon na napatay yung SAP-44 in Mama Sapang? 44 na pulis ang napatay sa isang araw lang. Ngunit kahit kailan, walang man lang nagsuplong sa ICC. Pagkatapos, huhulihin mo yung tao na nagpasya ng gumawa, nagsakripisyo para gawin ito, sapagkat ang kanyang buong paniwala, ito lang ang paraan para ipagtanggol niya ang kanyang mamamaya, para proteksyonan niya ang kanyang mamamaya, para bumalik ang kumpiyansa, para bumalik ang pagtitiwala ng lahat ng Pilipino sa gobyerno at sa kanyang pamahalaan. Ito ngayon ang iginanti. Ito po ang ginanti sa kanya. Nandun siya ngayon, nag-iisa. Lilistisin ng banyagang hukuman. Ipinagkanulo ng Pilipino ang sarili nilang Pangulo na walang inisip kundi ang kapakanan ng kanyang bansa. Baka dumating po ang pagkakataon. Baka dumating po ang pagkakataon, mapalitan si Dr. Jose Rizal. Baka ang maging national hero natin ay si Pangulong Duterte. Ang totoo po, lahat po tayo ay nalulungkot sa bilis ng mga pangyayari na naganap sa ating bayan. Bigla na lang pong hinuli yung International Criminal Court. At ang sabi po ng pamahalaan, ginawa lang nila ang kanilang tungkulin, ang kanilang obligasyon sa Interpol, at sinerve po ang warrant sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ngunit, mapapansin po ninyo, hindi man lang po natin nakilala kung sino yung representative ng Interpol na nag-serve ng warrant of arrest. Ang tanging nagsasalita lamang po doon na nakita natin ay yung isang General Torre
at yung kanilang tagapagsalita. Wala po yung representative ng Interpol. Paano mangyayari na isa-serve mo ang warrant of arrest na kinors ng ICC sa Interpol kung wala yung mismong representative ng Interpol na magsaserve ng warrant? Kailangan malaman po ninyo na ang local representative ng Interpol dito sa ating bansa ay yung tinatawag na PCTC. Ito po yung Philippine Center on Transnational Crimes. Bakit wala po yung executive director ng PCTC na siya dapat ang personal na nag-serve ng warrant of arrest? Ang nag-serve po ay yung General Torre na wala pong karapatang gumawa ng bagay na yon. Ang dapat po na gumawa nun ay yung representative ng Interpol na hanggang ngayon ay hindi pinapaliwanag ng pamahalaan. Ang bumasa ng Miranda Rights, yung Miranda Rights po ay pangkaraniwan ninyong naririnig pag nanonood kayo ng mga nobela sa TV. You have the right to remain silent, you have blah blah blah. Anything that you will say will be utilized against you in any courts of law. You have the right to engage your own counsel. Yun po yung Miranda Rights. Ang nagbasa noon ay si General Torre. Hindi siya ang representative ng Interpol sa ating bansa. Bakit po ganun ang proseso? Nakalagay po sa tuntunin ng ICC na kapag ka ang mamamayan ng isang estadong katulad natin ay hinuli ng Interpol, kaagad siyang ilalagay sa harap ng isang competent judicial authority dito sa bansa na kung saan siya naninirahan. Ang ibig sabihin nun, kung dinakip si Pangulong Duterte, dapat siya ay dinala sa harap ng hukuman sa Pasay City sapagkat doon naglanding ang kanyang aeroplano. Saan dinala ang Pangulong Duterte? Dinala po sa Villamor Air Base. Ito po ang mga prosesong mali at hindi na po nasunod ang patakaran mismo ng ICC. Ang sabi po sa tuntunin ng ICC, kailangan dumaan sa proseso ng domestic state. Yun nga, kailangan kilalanin, kailangan i-determina kung yung warrant of arrest ay applicable. Kung yung warrant of arrest ay na-issue ng tama. Lahat po ito'y kinakailangan may saayos. At kung walang nalabag at kung nirespeto ang karapatan ng taong inaresto. Lahat po ito ay hindi nagkaroon ng determination sapagkat hindi dinala si Pangulong Duterte sa isang competent judicial authority. Dapat dinala siya sa pinakamalapit na RTC ng Pasay City, Regional Trial Court. Yun po yung dapat. Dinala po siya sa Villamor Air Base. Ang ibig sabihin po noon ay wala na pong bibigay na karapatan sa kanya anuman. Kailangan na siyang dalhin kaagad doon sa Netherlands. Nasaan po ang